pagbabalik eskwela ng mga guro at estudyante sa Bataan, mas pinagtuunan nila ng pansin ang paglilinis kaysa pag-aaral. Nalubog kasi sa baha ang mga paaralan nila, pati na rin ang kanilang mga gamit eskwela. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Ganito ngayon ang sitwasyon sa ilang public elementary school sa Dinalupihan, Bataan. Paghupa ng bahang umabot daw ng higit 6 na talampakan ng taas, saka naman tumambad ang pinsalang dulot nito. Lahat ng nasa ground floor, everything, all books, all visual aids, especially the science laboratory, wherein na mga mahalang mga gamit ay lahat lumubog. Approximately alone for the books is 10 million. Sa 14 na public elementary school sa Dinalupihan East, 10 rito ang tinamaan ng matinding baha. Siguro after 1 week, talaga pong hindi pa sila tapos maglinis. Imbis na mga aralin, paglilinis ang inaatupag ng mga estudyante sa Balsik High School sa Hermosa, Bataan. Tao po, talaga lumubog po. First time po nangyari dito sa school namin na mataas na baha talaga ng ganyan. Dahil sa baha, nagkabitak-bitak ang sahig ng mga classroom, nasira ang kanilang mga banyo at bakod. Di na rin mapapakinabangan pa ang mga librong nababad sa tubig. Wala namang mapagkunan ng tubig ang mga residente sa Barangay Tala at Pag-asa sa Orani, Bataan. Nasira kasi ng landslide noong Huwebes ang mga tubong dinadaluyan ng tubig papunta sa kanilang lugar. Baka abutin pa raw ng 3 buwan ang pagkukumpuni ng mga nasirang tubo. Relokasyon naman ang mga binahang pamilya sa Benguet ang iniintindi ng lokal na pamahalaan. Ang kailangan natin, ang gagawin natin ay kung saan sila marirelocate permanently. Sa Kalakhang, Maynila naman, isa sa mga matitinding na puruhan ng baha at ulan ay ang mga kalsada. Ayon sa Department of Public Works and Highways, sa may 860 national roads, 137 ang nasira. Katumbas ito ng 27,000 square meters. Kakailanganin daw ng 28 milyong piso para maayos ang mga nasirang kalsada. Base sa record ng NDRRMC, 75 ang nasawi dahil sa habaga. Karamihan sa kanila nalunod. Umabot naman sa higit 800,000 pamilya ang apektado. Pagdating naman sa agrikultura at infrastruktura, umabot sa mahigit 2 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa 5 rehiyon sa Luzon. Trisha Zafra, GMA News.